tatay ko ay patay na tao. Tuwing umaga kapag nagigising ako at bumababa, nakikita ko siyang masigasig na naghuhugas ng kamay. Parang pinipilit niyang linisin ang mga ito. Ang ina ko ay aksidenteng nahulog mula sa hagdang buhat taon na ang nakalipas at pumanaw. Kaya kami na lang ng tatay ang natira at magkasama kaming namumuhay. Kaya maganda at malapit ang aming relasyon. Pero isang bagay, mula nang pumanaw ang ina, ang mga kilos ng tatay ay naging lalong kakaiba. Mas nakakabahala, ang mga kaibigan na kilala ay nawawala namamatay sa mga kakaibang paraan. Nagbabala ang tatay na kung araw susubukan kong makipag-ugnayan, ikukulong niya ako. Ang mga matatalinong kaibigan na nakabasa nito ay nahulaan ng wakas. Ngunit maaaring mabigo kayo, kaya mag-like at mag-follow para protektahan ang sarili. Alam ko na hindi nagdududa ang tatay sa kanya. Sobrang nagmamalasakit siya sa akin at ayaw mawala ang kanyang tanging kamag-anak. Ngunit habang lumilipas ang panahon, sinasabi sa akin ng aking kutob, may mga itinagong napakasamang bagay ang tatay sa akin. Mayroon siyang ugali na tuwing umaga ay nag-eehersisyo siya ng 1 oras, habang ako naman ay karaniwang natutulog pa. Nang bumalik siya mula sa pag-eehersisyo, halos nagigising lang ako at ang unang ginagawa niya pagdating sa bahay ay ang maghugas ng kamay ng labis sa kusina. Pero ngayong umaga, nang magising ako at bumaba ng hagdang bahay, napansin ko na may mga pulang mantsa sa kanyang mga kamay. Ngunit ang tatay ay tila napakakalmado na nagpalala sa aking mga pagdududa hanggang sa gabi. Nag-broadcast ang telebisyon ng isang balita na may natagpo ang bangkay sa isang liblib na gubat. Isang trooper ng truck ang brutal na pinaslang at malupit na inalisan ng kanyang mga mata. Pansamantalang tinatayang ang oras ng pagkamatay ay 5 o 6 na oras ng umaga. Nang oras na iyon, nagmadali ang tatay na palitan ng channel at siya ay labis na nababahala. Natatakot na ako sa kanya. Kinabukasan, hindi nagpakita ang tatay sa kanyang takbo at narinig ko ang tunog ng mga sirena ng pulis na nagpatrol sa lugar na ito. Kaya't nagpasya akong kausapin siya dahil sawa na ako. Gusto kong tanungin kung paano nahulog ang ina mula sa hagdang bato. Ano na nangyari sa mga 3 kong kaibigan? Isa sa kanila ay namatay sa pagkapudpod sa basurahan sa bayan at isa naman ay nalunod sa lokal na lawa. Gusto kong malaman ang natitirang kaibigan kung siya ay buhay o patay. Ngunit tumunog ang doorbell at napansin kong lumaki ang mata ng tatay dahil sa hindi kilalang takot. Hindi nagtagal, isang lokal na pulis ang dumating upang magtanong tungkol sa sitwasyon at ang unang reaksyon ng tatay ay ipinabalik ako sa kwarto. Ngunit sinabi ng pulis na may nais siyang itanong sa akin. Alam mo, sino ang gumagawa ng lahat ng ito, Molly? Hindi ba? Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Bakit ko naman gagawin iyon, tatay? Ano ang sinasabi niya? Parang ako'y may schizophrenia, sakit ng ulo ay nagdudulot ng pagdurusa. Tumayo ang tatay at pinapalayas ang pulis mula sa silid. Ngunit sinabi ng pulis na naitala nila ang suspect sa surveillance. Noong oras na yon, tumalon ako mula sa aking upuan sa sakit at sumigaw. Pagkatapos ay naging itim ang lahat. Nang magising ako, ang silid ay tahimik at ang tatay ay pilit na hinihila ang bangkay ng pulis na katulad ng trooper ng truck kahapon na inalisan ng mga mata. Ngayon, wala na tayong masyadong oras. Kailangan na nating umalis ngayon din. Hawak niya sa kamay ang isang pares ng dugo ang mga mata.